Ang digmaan ay para ding pag-ibig, palagi itong humahanap ng paraan. At ang pag-ibig ay para ding digmaan, madaling simulan ngunit mahirap pigilan at di mo alam kung saan ka nito dadalhin. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang inibig ang digmaan gaya ng pag-ibig sa sarili. Tinalikuran ang pag-aaral, nagpalit ng pangalan at dinaya ang edad makapasok lang sa hukbo ng sandatahang lakas. Nanguna sa di mabilang na labanan at minsan pa ay pinatunayan ang kasabihang habang nasusugatan ang tunay na sundalo ay lalong tumatapang. Nasugatan ng malubha, nakipaglaro kay kamatayan ng maraming beses at minsan pa ay sinabing bakit pa maghahanap ng kapayapaan ang mga tao kung nakakalibang naman ang digmaan. Ang kwento ni Lieutenant General Adrian Carton de Wiart o yung tinaguriang ang di nasusupil na sundalo, walang kamatayan sa laban. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Lieutenant General Sir Adrian Paul Carton de Wiart ay isinilang noong 5 ng Mayo taong 1880. Siya ay panganay na anak sa kanilang respetado at maharlikang pamilya na tubo sa bansang Belgium. 6 na taong gulang pa lang siya noon nang maulila siya sa kanyang nanay, kaya't dinala sila ng kanilang tatay sa bansang Ehipto sapagkat nandun ang kanyang trabaho. Pansamantala silang nanirahan sa bansang iyon kung saan si Carton de Wiart ay maagang natutong magsalita ng Arabic. Taong 1891 sa edad na 11 taong gulang nang siya ay papasukin ng kanyang naging stepmother sa isang Catholic school sa bansang England. At dito na nga siya nanirahan hanggang sa maging alamat. Mula sa paaralang iyon ay nagpatuloy siya sa Balliol College at maging sa Oxford. Pero kakaiba sa lahat ng tao, ganun na lamang ang kagustuhan ni Carton de Wiart na sumabak sa mga digmaan. Taong 1899 nang muling sumiklab ang ikalawang digmaan sa Boer sa South Africa na noon ay sakop ng British Empire. 19 na taong gulang pa lang siya noon nang una niyang subukang magpatala sa hukbo ng mga Briton. Ngunit siya ay nalamang wala pang 20 taong gulang para payagang makapasok sa hukbo. Dahil dito, gumamit siya ng ibang pangalan bilang si Trooper Carton at sinabing siya ay 25 taong gulang na. Buti na lang nakalusot siya sa kanyang pagpapanggap na ito dahil kung hindi siya makakapasok sa British Army ay sa Boer Army siya papasok na kanilang kalaban para lang makasali siya sa digmaan. Si Carton de Wiart ang tipo ng taong isinilang para makipaglaban. Palagi niyang pinapangunahan ang kanyang hukbo sa pag-atake at wala siyang kinatatakutan. Dinala niya ang kanyang katangiang iyon sa buong karera niya sa military at minsan pa ay sinabi niya na nag-enjoy siya sa mga digmaan, kaya't bakit pa hahanap ng kapayapaan ang mga tao kung masaya naman ang makipagbakbakan. Excited at katuparan sa mga pangarap ni Carton de Wiart ang una niyang naging laban sa South Africa. At dito din niya unang natamo ang kanyang unang tama sa tiyan. Inilikas siya sa bakbakan at dinala pabalik sa kanyang bansa kung saan doon ay galit na galit siyang kinausap ng kanyang mga magulang dahil hindi pala ito nagpaalam sa kanila na siya ay papasok sa military at inilagay niya ang kanyang sarili sa panganib kapalit ng pag-aaral sa Oxford na alam nila. Pero dahil determinado si Carton de Wiart sa kanyang pangarap na magkaroon ng karera sa militar, ay wala na ring nagawa ang kanyang tatay kundi hayaan na lang siyang ipagpatuloy ang kanyang paglilingkod sa British Army. Pagkatapos ng labanang iyon, si Carton de Wiart ay napasama sa unit ng 2nd Imperial Light Horse na may ranggong 2nd Lieutenant noong taong 1901. Patuloy siyang sumabak sa mga labanan sa South Africa at sa India hanggang sa sumapit ang unang digmaang pandaigdig. Taong 1914 nang naipadala naman siya sa British Somaliland upang tulungan ang kanilang hukbo laban sa banal na digmaang nagaganap doon na siyang ipinaglalaban ng kanilang mga kaaway. Muli niyang pinangunahan ang hukbo sa pag-atake
at sa tindi ng labanang naranasan sa kampanya sa Somaliland. Dito din niya nakuha ang kanyang unang critical na kondisyon. Sa labanang iyon ay tinamaan siya sa braso at sa mukha, kung saan nasapul ng bala ang kanyang kaliwang mata at napingas ang kapirasong bahagi ng kaliwang tenga. Dahil sa katapangang ipinamalas, pinarangalan siya ng mga medalya bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan. Pero ganun pa man, ang pagkawala ng kanyang isang paningin ay hindi kailanman nagpahina ng kanyang loob para umatras na sa militar. Sa halip ay lalo pa siyang nasabik sa susunod niyang mga laban. Nang si Carton de Wiart ay nakarecover na, ay naglagay siya ng itim na patch sa kanyang mata na para bang isang pirata na siya namang naging signature niya sa mas lalo pang naging maaksyong karera. Muli siyang bumalik sa serbisyo at nag-request na isama siya sa puwersa ng mga Briton na nasa Pransya at nakipaglaban si Carton de Wiart sa Western Front noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa mga serye at walang humpay na labanan doon ay muli siyang nagtamo ng 7 beses pang mga tama sa katawan, kung saan karamihan sa mga ito ay kritikal, lalo na nang masabugan ng sharpnail ang kanyang kaliwang kamay. Habang nasa ospital ay sinabi niya sa doktor na putulin na lang ang kanyang mga daliri, pero tumanggi ang doktor na ito. Kaya't dahil dito, siya na mismo ang pumutol sa kanyang mga daliri. Nagkaroon ito ng komplikasyon dahil hindi naman siya eksperto sa ganong bagay. Kalaunan din nagtagal ay nagbunga iyon ng tuluyan ng pagkakaputol ng kanyang kamay. Pero hindi pa rin ito naging sapat para hindi na siya bumalik sa digmaan. Muli siyang sumabak sa mga labanan sa Somme, sa Passchendaele, sa Cambrai at Arras na mga bahagi pa rin ng kampanya nila noong unang digmaang pandaigdig. Sa kabila ng iisa ng mata ang gumagana at putol na rin ang isang kamay, ay nagawa pa rin ni Carton de Wiart na pangunahan ang kanyang mga kasama sa labanan. Kahit iisa ang kanyang kamay, ay granada lang ang kanyang sandata na nakalagay sa kanyang bag at ginagamit lang niya ang kanyang mga ngipin para kagatin at tanggalin ang pinito bago ihagi sa pwesto ng mga kalaban. Sa mga labanang iyon ay muli siyang tinamaan sa ulo, sa paa, sa hita at sa naunang na pirasong tenga na tuluyan ang nawala. Pero nagtagumpay sila sa mga labanang iyon, kaya't sa kanyang pagbabalik sa kanyang bansa ay di mabilang na parangal at pagkilala ang ipinagkaloob sa kanya, at kasama na dito ang Victoria Cross na ipinagkaloob sa kanya noong taong 1916 sa edad na 36 anyos. Ang medalyang ito ay siyang pinakamataas na antas ng pagkilala sa kabayanihan at kagitingang ipinapamalas sa mga labanan ng isang sundalo ng hukbong Briton. Pero kailanman ay hindi niya yun itinuring na sariling karangalan. Sa halip, iyon ay sa buong hukbo na nakakasama niya sa pakikipaglaban, at kasabay din ito ang mabilis na pagtaas ng kanyang ranggo bilang Brigadier General hanggang sa matapos ang unang digmaang pandaigdig. Sa pansamantalang kapayapaan, ipinadala si General Carton de Wiart sa bansang Poland upang suportahan naman doon ang kanilang puwersa habang meron silang konflikt sa Soviets, Ukrainian at Lithuanian. Taong 1920, habang siya ay naglalakbay sa pamamagitan ng tren, ay inatake sila ng mga rebeldeng Cossacks, kung saan naman magiting na nakipagpalitan ng putok si Carton de Wiart upang ipagtanggol ang mga taong sakay ng tren doon. Dahil dito, nakuha niya ang pagmamahal at simpatya ng mga tao sa Poland at ganoon na rin maging sa kanyang sarili. Dahilan naman para noong unang beses siyang magretiro sa militar ay patuloy siyang nanirahan sa bansang Poland. Dito na niya natagpuan ang kapayapaan sa kanyang pamumuhay sa araw-araw hanggang sa muling sumiklab ang sumunod na ikalawang digmaang pandaigdig. Ang Poland ay isa sa inatake ng husto ng puwersang Aleman ni Adolf Hitler. Makapigil hininga ang kanyang naging pagtakas sa bansang Poland dahil sa dami ng mananakop na sumalakay doon. Muli siyang nagbalik sa serbisyo bilang general ng British Army at muling dinugtungan ang mahaba na niyang talaan ng kasaysayan sa pakikipaglaban. Sumabak sila sa labanan sa Norway, pero nung unang bahagi ng digmaan ay talagang napakalakas ng puwersa ng Germany kaya't napilitan silang umatras dito. Taong 1941, Major General na si Carton de Wiart nang sila ay nakasakay sa eroplano para sa isang misyon sa Yugoslavia, pero ito ay bumagsak sa may bahagi ng Libya
na kontrolado naman ng pwersa ng Italy na kalaban din nila. Narescue siya sa bumagsak na eroplano pero ikinulong sa isang concentration camp. Doon ay makalimang beses silang nagtangkang tumakas hanggang makalipas ang 2 taon ay matagumpay silang nakalabas sa lugar na iyon sa pamamagitan ng ilang buwang paghuhukay ng tunnel patungo sa kalayaan. Nagpanggap siyang magsasaka sa lugar na iyon, ngunit di nagtagal ay muli siyang nahuli ng Italian forces hanggang sa noong taong 1943 ay tuluyan na siyang pinalaya bilang bahagi ng kagandahang loob ng hukbo. Dahil noon ay nagsimula na ang negosasyon ng Italy at British para sa kapayapaan. Sa kanyang pagbabalik sa bansa nila, ang huling naging misyon ni General Carton Dewart ay nang maitalaga siya ni Winston Churchill sa China bilang kinatawan ng kanilang bansa. At doon, kasama na dito sa Southeast Asia, ay nakipaglaban naman muli siya sa pwersang Hapones bilang isa sa mga commander ng British Eastern Fleet. Si General Carton Dewart ay nakatalaga sa battleship na HMS Queen Elizabeth. Tumagal siya dito ng 4 na taon hanggang noong taong 1947. Pagkatapos nun ay tuluyan na siyang nagretiro sa militar at wala nang digmaang sumunod pa. Sa kanyang higit 3 dekadang karera sa digmaan ay 11 beses siyang nasugatan kung saan 7 sa mga ito ay kritikal. Nabulagan ng isang mata, natanggalan ng isang tainga, naputulan ng isang kamay, 2 beses bumagsak sa eroplano, naghukay ng tunnel para makatakas ng minsang mabihag at kung ano-ano pa. Ang lahat ng ito ay hindi niya pinagsisihan kung saan sa maraming mga okasyon at pagkakataon inabansagan pa siyang unkillable soldier. Si General Adrian Carton Dewart ay pumanaw noong 5 ng Hunyo taong 1963 sa edad na 83 taong gulang sa natural na paraan. Ang digmaan ay para ding pag-ibig, palagi itong humahanap ng paraan. At ang pag-ibig ay para ding digmaan, madaling simulan ngunit mahirap pigilan, at di mo alam kung saan ka nito dadalhin. Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!